Gabi na nang makauwi si Maribeth, muli siyang nakadama ng kahungkagan na mapag-isa sa mapanglaw na bahay ni Maricel. Dumiretso kaagad siya sa kwarto. Nagbihis, pagkuway muling bumaba at nagtungo sa likod bahay upang doon magpahangin. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang ilaw sa madilim na lanay at tumambad sa kanyang mamahaling bulaklak na nakaayos sa isang vase na nasa lanay table. Happy anniversary! Nakangiting bati ni George na noon lamang niya napansing nakatayo sa dakong kaliwang lanay. Natigilan si Maribeth, di yata't anniversary ni na George at Maricel ngayon at wala man lang siyang kaalam-alam. Happy anniversary, pagkuway mahinang sagot ni Maribeth. It's the first time na nauna akong bumati sa'yo, saad ni George, and I think I deserve a reward for it. Niyakap siya ng binata tinagkan sa mga labi. Anyway, ano bang pinagkakabalahan ng aking mahal para umuwi siya ng ganitong oras na mukhang hindi man lamang naalalang anniversary namin ngayon? Pagkaraan ay tanong nito habang nakatitig sa kanyang mga mata, nagbawi siya ng tingin. Dinalaw kong puntod ni Mama, pagsisinungaling ni Maribeth. Di sana'y sinama mo ko. Alam kong busy ka sa opisina. Sinabi ko naman sa'yo na nakahanda akong iwanan yon para sa'yo, hindi ba? Ngumiti siya. It's not too late anyway. Maaga pa naman para lumabas tayo o kung gusto mo ay magluluto na lang ako dito. I think mas gusto ko yung huli mong sinabi. Nakangiting sabi ni George. Namimiss ko ng luto mo. Alright, hindi komportable si Maribeth habang naghahanda ng dinner. Hindi niya alam kung yun ay dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo nila ni Victor sa restaurant o dahil sa mahalagang bagay na hindi pa niya alam tungkol sa relasyon ni na George at Maricel. Para siyang nangangapa sa dilim. Mag-aapat na buwan na rin siya sa kanyang pagpapanggap ngunit pakiramdam niya ay marami pa siyang hindi nalalaman. Naging masaya naman ang dinner nila ni George. Pagkatapos noon natagpuan nilang kanilang mga sarili na nasa entertainment room. Magkayakap na sinasabayan ng sayaw ang pumapailan lang na team song nito at ni Maricel. Tanging ang liwanag na nagmumula sa dalawang lampshade ang nakatanglaw sa kanila. Tunay na napaka-romantic ng gabing iyon. I love you so much, Maricel, narinig niyang bulong ni George sa kanyang tenga. Napapikit si Maribeth sa nakakiliting hininga ng binata. Hindi niya magawang pumalag na maramdaman ang pagdampi ng basang mga labi nito sa punong tenga niya. Naglakbay ang mga labing iyon sa kanyang mukha at nanatili ng matagal sa kanyang mga labi bago bumaba sa kanyang leeg. Kasabay nun ay maingat nitong ibinaba ang zipper ng kanyang bestida hanggang sa bumagsak yun sa carpeted na sahig. Maricel, mahinang usal ni George habang nakapikit na sinisimsim ang kanyang bango. Pansamantala naman siyang nawala sa sariling katinuan. Sa mga sandaling yon ay walang lakas si Maribeth upang tanggihan ang mga halik na yun ng binata. Naramdaman niya ang muling paggapang ng mga labi ni George hanggang sa kanyang mga dibdib. Napaungol siya ng damahin ng mga kamay ng binatang mga yon. Tuluyan na sana siyang makakalimot nang animoy na pasong bigla na lamang itong humiwalay sa kanya. Nang imulat ni Maribeth ang kanyang mga mata, ay nakita niya si George na hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya ngunit wala namang masabi. Balot ng pagtatakang dinampot niya mga damit sa sahig at sinuot yon. Lalapitan sana niyang binata ngunit mabilis pa sa 4:00 nilisan nitong silid na yon na hindi malang nagpapaalam sa kanya. George! Mahinang usal ni Maribeth kasabay ng malakas na pagsikdo ng kanyang dibdib. May nahalata ba itong kakaiba sa kanya? Litong naupo siya sa couch at tinutup ang mga kamay ang noo. Ginugulo na naman siya ng kanyang konsensya. Minsan pa'y naisip niyang ipagtapat na ditong totoo sa kabila ng katotohanang hindi na niya kayang mapalayo pa si binata. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, ngunit nanatiling gising ang isip at diwa ni George habang nakahiga sa kanyang kama. Labi siyang nabigla sa nakita niya kanina kay Maricel, kaya nawala ng puwang ang mga nais niyang sabihin. Hindi siya makapaniwalang na makitang malaking nunal sa pagitan ng mayayamang dibdib ng dalaga. Walang nunal sa dibdib si Maricel. Paulit-ulit na usal ni George sa isip. Hindi ako maaaring magkamali, pero malinaw na mukha yun ni Maricel. Gulong-gulong isip na sinapo niya ang noo. Gusto niyang tawagan si Maricel at sabihin ditong kanyang natuklasan. Ngunit para bang natatakot siyang may malamang na hindi niya maiibigan. Nanariwa sa kanyang alaalang mga hindi na niya mapaniwala ang pagbabago kay Maricel. Ang reaksyon nitong animoy takot na takot nang makita siya ng dalaga sa bathroom ng silid nito. Ang biglang pag-transform ni Maricel sa simpleng itsura, ang mabilis na pagkakahuli nito sa loob ng kanyang mama at marami pa siyang nakikita sa mga kilos ng fiancé na wala sa dating Maricel.
Kung hindi siya si Maricel, sino siya? Tanong ng kanyang isip. Isang impostor na nag-anyong Maricel sa pamamagitan ng plastic surgery? Isang kalokohan. Para ano't magagawa yun isang babaeng katulad niya? Kaysa abutin siya ng umaga sa kakaisip, minabuti ni George na uminom ng alak upang makatulog. Pagising niya kinabukasan, ay muli na naman siyang ginambala ng mga isiping iyon. Malalim yatang iniisip mo, tanong ni Catherine nang nasa opisina na si George at nakalutang, nakatitig sa kawalan. Iniisip mo na naman sigurong nobya mong parang multo, no? Bigla na naman bang naglahot hindi mo mahagilap? Napabuntong hininga siya ng malalim. Kanina lamang ay gusto na niyang puntahan at sitahin si Maricel tungkol sa kanyang natuklasan kagabi. Ngunit waring may pumipigil sa kanya, para bang natatakot siyang marinig ang isasagot ng nobya sa kanya. Napaka-misteryosa talaga niyang girlfriend mo. Iiling-iling na patuloy ni Catherine habang isa-isa niyang tinitingnan ang sandamakmak na memorandum sa desk ni George. Hindi kaya may ibang kinahuhumalingang lalaki? Biglang tumayo si George, lalong sumasakit ang ulo niya sa mga sinasabi ni Catherine. Minabuti niyang iwan na lamang ang babae. Nang makaalis si George ay nakangiting lumabas na rin ang opisina ng babae at tuloy-tuloy na nilisan ng opisina upang isagawa ang binabalak nitong mahalagang misyon. Napuyat din sa kakaisip kagabi si Maribeth. Hindi siya pinatatahimik ng maraming bagay hanggang naroon siya sa mapanglaw na bahay ni Maricel at nag-iisa. Minabuti niyang lumabas ng bahay at nagtungo sa restaurant. Kailangan niya ng makakausap at si Lori lamang ang tanging alam niyang pinakamalapit sa kanya sa mga sandaling iyon. Tuloy-tuloy na pumasok si Maribeth sa restaurant nang bigla'y maramdaman niyang parang may sumusunod na tingin sa kanya. Napatingin siya sa pulang kotseng tinted ang mga salaming bintana. Parang doon ang gagaling ang mga tingin. Kanina pa nga, pag-alis niya ng bahay ay parang may sumusunod sa kanya. Nagkibit balat si Maribeth at tuluyan ng pumasok. Ito ang listahan ng kinita ng restaurant last week, sabi ni Lori habang isa-isang nilalapag sa desk ni Maribeth ang mga papel. Sinulyapan lamang niya ang mga iyon, ngunit nanatili siyang tahimik. May problema ka ba? Hindi nakatiis na tanong ni Lori nang mapansin ang sobrang pananahimik ni Maribeth. Tumayo si Maribeth at namintana. Malaki ang problema ko, Lori. Pagkuway pag-amin niya. Umiibig ako sa fiancé na kakambal ko. Nasa Pilipinas ba si Maricel? Nagulat na tanong nito. Alam ni Lori ang buong pangyayari sa kanilang pamilya. Ngayon, habang nakatingin sa pinagkakatiwala ang assistant, ay pinag-iisipan ni Maribeth na mabuti kung dapat na rin niyang sabihin dito ang tungkol sa mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Sa bandang huli na naig ang hangarin niyang mailabas ang nakabara sa kanyang dibdib. Isinalaysay niya kay Lori ang lahat-lahat. Hindi makapaniwala ang kanyang assistant nang matapos siyang magkwento. Kawawa naman pala si Maricel, sabi nito. Pero hindi pa rin tamang ginagawa mo ngayon, Maribeth. Malalaman at malalaman din ni George ang buong katotohanan at baka mas malaking problemang kasunod nun. Bala ko nang ipagtapat sa kanya ang totoo, Lori. Dahil hindi rin ako pinatatahimik ng aking konsensya. May namuong luha sa kanyang mga mata. Masaya ako kapag kasama ko siya. Subalit kapag nag-iisa na ako at naiisip na isa lamang akong impostor, ay hindi ako matahimik. Napakarami kong kinatatakutan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung isang araw ay bigla na lamang lumabas ang totoo at kamuhian ako ni George. Mahal na mahal ko na siya, Lori. Siyang dahilan kung bakit nakalimutan ko kaagad si Victor. Mas mabuti na yung ibigin ka niya bilang ikaw at hindi bilang si Maricel, Maribeth. Seryosong payo ni Lori. Tell him the truth. Hindi magiging madali para sa kanya ang tanggapin ng bagay na yan sa ngayon. Pero hindi maglalaon ay maintindihan ka rin niya. Kahit papaano ay naibsan ang paghihirap ng loob ni Maribeth matapos makausap si Lori. Hindi nagtagal ay nagpaalam siya dito at nilisan ng restaurant. Buo ng kanyang pasya. Masaktan man siya, kailangan pa rin niyang ipagtapat kay George ang buong katotohanan. At ngayon na, ang tamang pagkakataon. Samantala, nakapasok na rin sa restaurant si Catherine. Nanatili lang siya sa kinaroroonan kahit nang lumabas na ng restaurant si Maricel. Naghintay pa siya ng ilang sandali hanggang sa makita niyang isang lalaking mabilis na pumasok sa opisinang pinanggalingan ni Maricel. Mabilis na inihagis ni Catherine ang hawak ni sigarilyo nang makitang lumabas ng restaurant ang lalaki. Tamang-tama, katabi lamang pala ng kanyang kotse ang sasakyan nito sa parking lot ng restaurant. Nice key holder, ha? Pagtawag pansin niya nang binubuksan na ng lalaking pinto ng kotse nito. Otomatikong napatingin kay Catherine ang lalaki. Naglakbay kaagad ang mga mata nito sa kanyang kabuuan.
Tinalikuran nitong sasakyan at tumarap sa kanya. Do you want it? Tanong nito. I don't accept any present from a stranger. Sagot ni Catherine na lalo pang nilambingan ng tinig. But I'll be delighted if you tell me your name, Mr. Handsome. Victor Briones. Inilahat nitong palad. And you are? Tinanggap niya ang pakikipagkamay ni Victor. Catherine Gaudencio. Pagpapakilala niya. Nice meeting you. Same here. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Anyway, who are you to Maricel Carriedo? Diretsang tanong niya pagkaraan. Maricel Carriedo. Sandali itong nag-isip. Si Maricel. Pagkuway sabi ni Victor. She's the twin sister of my girlfriend, Maribeth Carriedo, but she's in the States right now. May kakaibang kislap na nabuhay sa mga mata ni Catherine. Maribeth Carriedo, twin sister of Maricel? Right, sagot nito. They parted ways 10 years ago dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Maricel went to the States with her dad, while Maribeth stayed here with her mom. Dahil nataranta sa kagandahang tumambad kay Victor, tuloy-tuloy yung sinabi pagkuway sinulyapan nitong restaurant. By the way, this restaurant is owned by Maribeth. Thanks a lot. Hindi na hinintay ni Catherine na muli itong makapagsalita. Nagmamadali na siyang sumakay sa kotse at pinaharurot yon sa tsak na direksyon. May importanteng board meeting si George. Tumagal yun ng mahigit ilang oras bago siya makalabas ng conference room. Sinalubong siya ni Catherine sa koridor. Hi! May makahulugang ngiting sumilay sa mga labi ng babae nang hagkan siya sa pisngi. Where have you been? Kunot noong tanong ni George. May ilang problemang sinangguni ang board members kaya masyado siyang na-pressure. Hanggang sa mga sandaling yun ay mainit pa rin ang kanyang ulo. Wala ka na naman sa meeting. May mahalagang bagay akong nilakad, sagot ni Catherine habang pilit pinapantayan ang mabilis na paglakad niya. Kaya pati ang trabaho mo dito ay napabayaan mo na. Inis pa rin sabi ng binata. Why don't you slow down and listen to me for just a few minutes, George? Nayayamot ng saad ni Catherine. Importanteng malaman mo to dahil it's about your fiancé. Ano naman ang tungkol kay Maricel? Nagpatuloy si George sa mabilis na paglakad. Do you know that she has a twin sister? Saka lamang siya tumigil sa paghakbang. Hinarap niya si Catherine. Twin sister? Maang naulit ni George. Yes, my dear, kumpirma ni Catherine, may maluwang na ngiti sa mga labi. They are identical. Ang pangalan na kakambal niya ay Maribeth Carriedo. Akala ko ba ay honest ang girlfriend mo at wala kang hindi nalalaman tungkol sa kanya? How come you do not know about her twin sister? Alam ko may kapatid siya pero hindi niya sinabing kambal sila. Waring nanghihinang sagot ni George. Ngayon ay nilulukuban siya ng sobrang paghihinala. Paghihinala ng babaeng nakasama niya at minahal na nagdaang mga buwan ay hindi si Maricel kundi ang kakambal nito. Naalala pa niyang nagsimula ang mga pagbabago ni Maricel magmula nang dumating ito buhat sa halos isang buwang pagbabakasyon sa Baguio. Hindi kaya may iba ng lalaki si Maricel at ginamit itong kakambal upang pagtakpan ng lahat ng iyon sa kanya? Isang tanong na hindi maiwasan ni George. Malinaw na hindi naging tapat sa iyo si Maricel, George. Narinig niyang sulsul ni Catherine. Anong dahilan niya para ilihim ang bagay na yun sa iyo? Hindi kaya may masama siyang intensyon? Perhaps hindi kanya totoong mahal. Kung sa simpleng bagay na yun ay nagawa niyang maglihim, ano pa kaya sa ibang bagay? We can never tell. Baka mas marami pa siyang inililihim sa'yo at bigla na lamang niyang pasasabugin sa sandaling makasal kayo at hindi ka na makawala sa kanya. She is indeed a scheming woman. Papayag ka bang maloko ng isang? Hindi na ito pinatapos ni George sa iba pa nitong sasabihin. Nagmamadali na siyang umalis. Hindi na nakita ni George ang maluwang nangiting sumilay sa mga labi ni Catherine habang nakahalukip-kip na hinahabol ito ng tingin. Hindi magtatagal ay sakin ka na, George. Waring nakakatiyak na sabi niya sa sarili. Magugulat na lamang ang lahat sa i-anunsyo mong ako ng babaeng pakakasalan mo. Alumpihit si Maribeth habang palakad-lakad sa sala ng bahay ni Maricel ng hapong iyon. Hindi mapigilan ang kabang naghahari sa kanyang dibdib na para bang may mangyayaring hindi niya magugustuhan. Lalong sumidi ang kabang nararamdaman niya nang pumasok si George sa nakabukas na front door. George! Agad na salubong ni Maribeth ang mga halikang binata ngunit halatang umiiwas na lumapit ito sa may terrace. Nakatiimbagang natinignan siya ni George nang makahulugan. Ang mga tingin nito'y nagdududa at pilit na hinuhuli ang mailap niyang mga mata. Tumawag ako sa opisina mo at sinabi sa akin ng sekretarya na nasa meeting ka kaya hindi na kita inistorbo, sabi ni Maribeth. May gusto kasi akong sabihin sa'yo at sana ay
Pinutol ng mga salita niyang iyon ang hindi inaasahang tanong ng binata. Who are you? May ilang sandali parang nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi magawang sumagot ni Maribeth na waring may malaking nakabara sa kanyang lalamunan. Who are you? Napapitlag siya sa malakas na boses ni George. Ngayon inangangalit ng ekspresyon ng mukha ng binata. Nanginig ang buong katawan ni Maribeth at waring natatakot na siyang magsalita dahil baka higit pa ron ang makita niya kay George. You're not Maricel, are you? Sumunod itong tanong. You're fake. George, please listen to me. Sa wakas sabi niya sa nanginginig na tinig. I am Maribeth, Maricel's twin sister. Kasunod nun ay ang paglandas ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Kumuyom ang mga palad ni George sa narinig. Nagpipigil na tumalikod to. Kagustuhan ni Maricel ang lahat ng ito. Basag ang tinig na paliwanag niya. Gusto niyang paniwalain ka na ako ay siya. Gusto niyang alagaan kita at mahalin. Dahil may iba na siyang lalaki, ganun ba? Malakas na tanong ng binata sabay harap sa kanya. Dahil ipinagpalit na niya ako sa iba, kaya niya ako niloloko ng ganito? Sunod-sunod na pag-iling ang pinakawala niya. No, George! At ano pang magiging rason niya para gawin ito, ha? Namamaos ng tinig ni George sa galit. Noon pa ako nagdududa sa kanya. Mula nang dumating kami sa Pilipinas, palagi na siyang may pinupuntang hindi niya sinasabi sa akin. Ang masakit sa lahat, inilihim niya sa akin na may kakambal siya. Bakit? Dahil natatakot siya na baka malaman ko na may lalaki siyang binalikan dito? Pilit ko siyang inunawa dahil inisip kong ako ang nagkukulang sa kanya. Minahal ko naman siya ng gusto ah. Saan pa ako nagkulang? Saan? Mahal na mahal ka ni Maricel. Humihikping sabi ni Maribeth. Kailanman hindi kanya ipinagpalit sa iba. It's just that. Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin na pahagulhol siya habang nakasubsob ang mukha sa mga kamay niya. Niloko niyo ko. Napasuntok si George na malakas sa dingding na halos magpadugo sa kamay nito. Pinaniwala mo kung ikaw si Maricel. Alam mo bang nakakapangilabot isipin ang mga nangyari sa atin? Nakikipaghalikan pala ako sa isang impostor. Sa isang babaeng hindi ang totoong mahal ko. Parang dinudurog ang puso ni Maribeth sa sinabi niya ni George. Nang muli niyang tignan ng binata, nakita niya itong nakatitig sa kanya. Nababasa niya sa mga mata nitong pagkamuhi. At ikaw, hindi ka ba nanidiri sa sarili mo? Patuloy nito. Nasaan ang kahihiyan mo para magkunwaring ikaw ang babaeng mahal ko? Ginawa niyo kong tanga! Sa sobrang sakit na nadarama ni Maribeth sa kanyang dibdib, hindi na naman niya magawang magsalita. Ayaw na niyang makarinig pa ng masasakit na salita mula sa binata. Pakiramdam niya'y naninikip ng dibdib niya. Maya-may nagulat siya nang bigla na lamang nitong hawakan ng Marie ng kanyang mga balikat. Nasaan si Maricel? Malakas na tanong nito. Nasaan si Maricel? Gusto ko siyang makausap upang ipamukha sa kanyang lahat ng ito. Nasa Batangas, pagtatapat niya. At kasamang lalaki niya? Umiling si Maribeth habang patuloy sa pagtulong kanyang luha. Hindi, George. Nag-iisa siya doon. Nag-iisa? Hinihintay ang kanyang kamatayan. Sa narinig bigla siyang nabitawan ng binata. What do you mean? Buwaba ang tinig na tanong nito. She's dying of leukemia. Waring isang malakas na bombang sumabog sa pandinig ni George ang narinig na yon. Tila nauupos na kandilang napaupo ito sa sofa. Tinutup ng mga kamay ang noot saka napaiyak. Ilang buwan na lang ang ibinigay sa kanya ng doktor upang mabuhay. Garalgal ang tinig na patuloy ni Maribeth. She's temporarily survives through chemotherapy pero hindi na magtatagal yun ng 1 taon. Hindi na. At muli siyang napahagulhol. May ilang sandaling nagpatuloy lang sa pagluha si George. Maya-may luha ang nag-angato ng mukha. Gusto ko siyang makita. Anito, samahan mo ko sa kanya. Tahimik na tumango si Maribeth. Hindi mabasang nasa isip ni Maricel habang nakaupo sa harap ng salamin at pinagmamasdan ang nakakalbong anit. Malimit na siyang makaramdam ng sobrang panghihina at pagkahilo. Madalas ay hindi na rin maampat ang pagdurugo ng gums at ilong niya. Ngunit ayaw niyang patuloy na manghina habang nakahiga sa kama. Minsan pa'y pinagmasdan ni Maricel ang sariling refleksyon at nakadama siya ng sobrang kalungkutan sa nakikita niyang kapangitan. Sana'y dumating si Maribeth. Sa tuwing nakikita niyang kapatid, para na rin niyang nakikita ang sarili nung maganda pa siya. Natigilan siya nang may makita sa salamin. Si George? Gustong isipin ni Maricel na mamalikmata lamang siya, ngunit paglingon niya, nakita nga niyang binatang nakatayo sa may pintuan. No! Malakas na sabi ni Maricel sabay tayo tarantang naghanap na mapagkukublihan. Maricel,
Nasa mukha ni George ang pagkahabag sa nakitang kalagayan ng kasintahan. "Wag, George!" Napaiyak ng sabi ni Marisol habang dahan-dahang umaatras. "Huwag mo kong lapitan. Hindi mo ko dapat makita sa ganitong itsura." Umakma siyang tatakbo patungo sa bathroom ngunit nadapa siya sa sahig at nangihinang napahagulhol na lamang. "Maricel, bakit hindi mo kaagad sinabi?" Pinangiliran ng luha ang mga mata ni George nang yakapin ito si Maricel ng mahigpit. "Hindi mo dapat inilihim sa akin ang bagay na to." Ayokong pahirapan ka." Basag ang tinig na sabi niya. "Ayokong pandirihan mo ko. Ayokong kaawaan mo ko, George. Ayoko." "Hindi kita pandidirihan, hinding-hindi." Sa narinig, napayakap na rin si Maricel ng mahigpit sa nobyo habang patuloy sa pag-iyak.